Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2256, Diyos ng pangalan ng impyerno. Nakatitig si Lin Feng sa kanyang kalaban. Madilaw-dilaw at berde ang naglalakihang ngipin ng Mahoraga. Nakadikit ang lason sa kanyang palad, gilagid, at ngipin. Natagpuan ni Lin Feng ang amoy na nakakatakot. Higit pa rito, kahit na hindi siya lubusang lamunin ng Mahoraga at tunawin ng lason, maaari rin niya itong kagatin. Sapat na para patayin siya. Naglabas si Lin Feng ng nakakasilaw na mga espada ng Holy Spirit, at inatake ang mga ngipin ng kanyang kalaban. Kumislap ang kanyang silweta. Napatakip ng bibig ang matandang makamandag na halimaw. Nakarinig si Lin Feng ng ilang snorting sound habang tumalsik ang berdeng lason. Ang matandang makamandag na halimaw ay tumingin kay Lin Feng, hinayla ang mahabang mukha. Nagsimulang magbago ang Mahoraga, lumaki hanggang libu-libong metro ang haba. Mukha siyang makapangyarihan na parang dragon. Ang kanyang chi ay masama at malamig sa yelo. Nagdilim ang hangin sa kanilang paligid. Tumingin si Lin Feng sa napakalaking Mahoraga, kinikilala ang kanyang lakas. Ang kanyang poison chi ay nakamamatay. No wonder maraming tao ang natakot sa kanya. Bumalik sa 8 Great Imperial Animal Cities, lahat ng Great Emperor ay natakot sa kanya. Si Lin Feng ay nagpatawag ng libu-libong Holy Spirit. Ang ilan sa kanila ay naging Sky-absorbing Holy Spirits, ang ilan ay naging Death Holy Spirits, ang iba ay naging 9 Netherworlds Holy Spirits, ang iba sa kanila ay Wisdom King Holy Spirits. Ang mga Holy Spirit ay nagpakita sa lahat ng dako. Ang mga Holy Spirit ni Lin Feng ay mas makapangyarihan kaysa sa nakaraan. Kahit na maaari na niyang ipatawag ang mga Great Saint Spirit, ang kanyang mga Holy Spirit ay nakamamatay pa rin. Ang dambuhalang Mahoraga ay muling naglabas ng lason, at lumipat patungo kay Lin Feng. Napakalaki ng Mahoraga, ngunit napakabilis din niya. Dumating siya sa harap ni Lin Feng, sinusubukang pigilan siya. Mamatay. Isang hindi kapani-paniwalang dami ng mga Holy Spirit ang lumipat patungo sa kanya, at napuno ng sinaunang chi ang hangin sa kanilang paligid. Siyam na salita ang lumutang sa paligid ni Lin Feng. Pinagsama-sama niya ang mga lakas ng 10,000 bagay ng paglikha, at pinalibutan nila ang Mahoraga. Naglabas din si Lin Feng ng ilang nakakatakot na sword chi. Ang Mahoraga ay lumalaban, hindi madaling talunin siya. Inilabas ni Lin Feng ang sky-absorbing strength at condensed cosmic energies. Itinaas niya ang kanyang kamao at nag-condensed cosmic energies sa kanyang kamao, pati na rin. Ang nakakatakot na itim na apoy ng kidlat ay lumitaw sa kanyang kamao, at naglalaman din ito ng lakas ng espada. Nagsimulang mag-intertwine ang mga deployment lights sa harapan niya. Nakatitig siya sa Mahoraga. Ang Mahoraga ay umungal ng mapanghamon, nahaharap sa isang nakakatakot na pag-atake. Nawala si Lin Feng, muling lumitaw sa harap ng Mahoraga. Ang matandang makamandag na halimaw ay galit na umungal. Nang makita niyang naglakas loob si Lin Feng na lumapit, muli niyang ibinuka ang kanyang bibig, sinusubukang kagatin si Lin Feng gamit ang kanyang mga ngipin na may lason. Gayunpaman, si Lin Feng ay masyadong mabilis, at bumagsak sa kanyang lalamunan. Nakakakilabot ang amoy, may lason kung saan-saan. Gayunpaman, napakabilis ni Lin Feng, walang oras ang Mahoraga para tunawin ang katawan ni Lin Feng. Naninigas ang mukha ng Mahoraga. Patuloy na umaatake si Lin Feng mula sa loob ng kanyang katawan. Ang mga nakakapatay na enerhiya ay patuloy na sumasabog, at ang kanyang katawan ay bumukas mula sa loob. Muling lumitaw si Lin Feng, nababad sa nakakatakot na lason. Nagpakawala si Lin Feng ng lakas ng buhay upang labanan ito, ngunit gayunpaman, labis itong hindi kasiya siya. Kalimutan mo na, labas na rin ako, sabi ni Lin Feng. Makalipas ang maikling panahon, bumalik siya sa kanyang katawan. Nang muli siyang lumitaw doon, ang matandang makamandag na halimaw ay sumisigaw at umaatungal sa dumadagandong na galit. Hindi siya malayo kay Lin Feng. Sino yun? Galit na sigaw ng Mahoraga. Dinurog siya ng isang emperor at itinaboy siya palabas ng labanan. Isang emperor. Paano naging napakalakas ng emperor na iyon? Paano niya nagawang tumusok sa kanyang katawan mula sa loob? Ang kanyang katawan ay puno ng lason. Matandang makamandag na halimaw, ano ang sinisigaw mo? Pinatay ka ba sa loob? Malamig na tanong ng rock ni Qinghai. Tinitigan ng matandang makamandag na halimaw ang rock ni Qinghai. Malamig na ungol lang siya. Mahiwaga talaga ang Bestial Memorial Pagoda. Maaari nitong paikliin ang kamalayan ng mga tao sa loob at gayon pa man ang mga tao ay may impresyon na ang lahat ay totoo. Napatay ka ba, matandang makamandag na halimaw? Tanong ng rock ni Qinghai. Galit na sigaw ng matandang makamandag na halimaw. Kung gusto mong subukan, pumasok ka sa loob at magkasundo tayo sa lugar na maglalaban. Ganoon ba, natalo ka tapos ngayon gusto mong ilabas ang galit mo sa akin? Pero sa bilis mo, maabyutan mo pa ba ako? Malamig na tanong ni Qinghai kay Rock. Halika, pumunta tayo sa Celestial Protection City at lumaban sa langit sa itaas. Sige, malamig na sabi ng matandang makamandag na halimaw. Maraming tao ang mukhang excited. Gusto nilang manood ng mga laban. Hindi pumunta si Lin Feng para panoorin sila, umalis lang siya sa lugar. Ipinagpatuloy niya ang regular na pagpunta sa Bestial Memorial Pagoda. Napakabilis, isang tiyak na Diyos ng impyerno ang naging tanyag. Marami sa mga natalo ni Lin Feng ang tumawag sa kanya niyan, o Death God.
Maraming tao ang hindi nakayanan ang kanyang lakas ng kamatayan. May mga nagsabi na hindi siya natalo. Ang sabi rin ng chismis ay ang Seven Feathers Prince ay natalo ng Diyos ng Impyerno, na pinatay niya ito sa pagoda noon. Ang kanyang reputasyon ay tumataas bawat araw. Itim na damit, itim na maskara. Kahit saan siya pumunta, namatay ang mga tao. Maraming mga tao ang nagsimulang magbayad ng pansin sa kanya. Si Lin Feng ay muling pumasok sa Bestial Memorial Pagoda. Siya ay nasa tuktok ng isang kastilyo, ang kanyang itim na balabal ay lumilipad sa hangin. Nais niyang subukan ang mga pag-atake na nilikha niya at makita kung gaano siya naging malakas. Naghihintay siya sa susunod na linisin siya ng lakas ng Deva Marakalpa, may mga plano siya. Sa di kalayuan, nakita siya ng mga tao, ngunit hindi sila nakalapit. Si Bai Yu ay nasa karamihan. Makikilala siya ni Lin Feng, dahil nakasuot siya ng puting damit at may magandang figure, at nakikilala rin niya ang kanyang Chi. Diyos ng Impyerno. Noon, natalo niya ang matandang makamandag na halimaw. Ang kanyang Death Chi ay nakakatakot. Isa lang ba talaga siyang cultivator ng tuktok ng Huang Chi layer? Naisip ni Bai Yu, ang kanyang lakas ng kamatayan ay umabot na sa pagiging perpekto, at maaari niyang talunin ng mga Great Emperor sa tuktok ng layer ng Di Chi. Napakagaling. Hindi siya makapaniwala na kayang talunin ng isang cultivator ng tuktok ng Huang Chi layer ang isang tulad ng lumang makamandag na halimaw. Nakilala niya ang ilang hindi kapani-paniwalang mga emperor sa kanyang buhay, ngunit hindi sila kailanman naging napakasindak. Ang matandang makamandag na halimaw at ang iba ay madaling mapatay ang mga taong iyon. Sa sandaling iyon, ang katawan ng Diyos ng Impyerno ay naging ilusyon at siya ay nawala. Umalis siya sa Bestial Memorial Pagoda. Umikit si Bai Yu at umalis din. Sa pagoda, isang sandali bago, nakita ni Bai Yu na ang Diyos ng Impyerno ay pumatay ng ilang tao. Naalala pa niya ang mga laban. Umalis siya sa palasyo, ngunit mukhang wala sa sarili at abala. Miss Bai, sabi ng isang tao sa sandaling iyon. Tumingon si Bai Yu at nakita si Lin Feng. Anong ginagawa mo dito? Saan ka nagpunta pagkatapos umalis sa lungsod? Tanong ni Bai Yu, bumalik ako kanina. Ilang beses na kitang nakita. Pero sa pagoda, wala kang oras na makipag-usap sa akin. Sabi ni Lin Feng, ngumiti ng manipis. Ang pagoda ay isang magandang lugar para sa isa pang dahilan, dahil ang mga tao ay maaaring magsanay ng hindi nababahala tungkol sa pagkamatay o pangmatagalang pinsala. Pagkatapos noon, umalis na mag-isa si Lin Feng. Pagkaalis ni Lin Feng, may lumapit kay Bai Yu. Bakit hindi mo siya pinananatili dito? Tumingon si Bai Yu at tumingin sa mahorogany Hiz. Bakit ako? Nakatanggap din siya ng mga alaala ng isang buhay. Ang buhay ay mahalagang kayamanan. Isang buhay na lang ang kailangan ko at tatapusin ko na. Kahit na hindi mo gusto ang mga alaala, gusto ko ang mga ito. Sabi ng matandang makamandag na halimaw, na masamang nakatingin kay Lin Feng. Pagkaalis niya, inilabas niya si Qiu Yuzin. Matapos masira ang kanyang Dao, nagtagal si Qiu Yuzin sa mundo ng kanyang espiritu. Isinuko na niya si Dao. Ngayon, masaya siya hanggat nasa tabi ni Lin Feng. Si Qiu Yuzin ay mas kalmado kaysa kay Liu Fei, marami pa siyang pinagdaanan sa buhay at hindi gaanong nasa sabik. Nasa tulay sila at nakatingin sa araw. Ito ay maganda. Peke ba ang araw na iyon? Napakaganda nito, gayunpaman. Nakangiting bulong ni Qiu Yuzin. Sino ang mamalasakit? Ang buhay ay parang panaginip pa rin. Hindi natin kailangan ang lahat para maging totoo para masiyahan tayo sa sarili natin. Tamad na sagot ni Lin Feng. Marunong makipag-usap sa babae ang lalaking iyon. Malamig na putol ng isang boses. Tumingon si Lin Feng at nakita ang Seven Feathers Prince at ang babaeng iyon. Gayunpaman, mas malakas siya kaysa sa iyo. Sabi ng babaeng iyon, nang makita niya kung gaano kaganda si Qiu Yuzin. Tumiti siya sa Seven Feathers Prince. Sapat na kayong nakakamangha. Sabi ng Seven Feathers Prince na walang pakialam. Sinulyapan niya si Lin Feng at ang iba pa sa paligid. Dumaan ang mag-asawa sa tabi ni Lin Feng at Qiu Yuzin, hinamak sila. Hindi rin sila pinansin ni Lin Feng. Itim na itim ang kanyang mga mata. Napangiti siya ng malapad at ang maitim na ulap ay namuo sa langit sa itaas nila. Pumunta ka, sinabi ni Lin Feng kay Qiu Yuzin, at ang kanilang mga silweta ay kumikislap, nawala sa hangin. Ang Seven Feathers Prince at ang babaeng hindi naman ganoon kalayuan ay biglang lumingon at nakasimangot. Si Lin Feng at ang babae ay biglang nawala. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2257, ang gustong maging isang lumalaban na phantom. Lumipas ang oras. Sa bawat teritoryo ng mundo ng King of the 10,000 Beasts, mayroong isang dambuhalang martial arts stage. Sa itaas ng entablado ng martial arts, palaging may napakalaking salamin. Ang mga salamin na iyon ay tinawag na 10,000 Beasts Mirrors, at maaari nilang ipaliwanag ang buong teritoryo. Sa malaking teritoryo ng Rock, maraming tao ang nagpupunta sa lugar na iyon, mukhang solemna at magang. Walang labanan na naganap sa martial arts stage sa napakahabang panahon. Tanging ang pinakamalakas na hayop ang lumaban sa mga yugto ng martial arts na iyon. Nandoon din sina Bai Yu, Rock ni Qinghai, Mahorogany Hiz, at ang iba pa. Ginawa sila ni Minister Rock na maging fighting phantom protector dahil napakalakas nila. Gayunpaman, kakailanganin nila ng napakahabang panahon bago maging fighting phantoms.
Gayunpaman, sila ay mahigpit na kalaban, at maraming iba pang mga henyo sa bawat teritoryo. Sa kasamaang palad, lampasan ko ang pagkakataong iyon. Sabi ng matandang makamandag na halimaw, na nakatingin sa salamin. Tumitaw ang mga nagyayelong ilaw sa kanyang mga mata. Dinoo, Dark Golden Pupiled King, Zetius Flood Dragon, gusto mo bang subukan? Nanatiling tahimik silang lahat. Sila ay may tiwala sa sarili, ngunit alam nilang hindi sila sapat na malakas para doon. Bukod sa kanila, marami ring tao sa paligid ang nakatingin sa salamin. Nakita nilang may dumating na iba, isang taong kilala nila. Siya yun. Si Baiyu ay mukhang natulala. Matako na tiningnan ng Mahoraga ni Hiz ang taong iyon. Hindi niya nakakalimutan ang mga alaala. Bata, tumigil ka, sabi ng matandang makamandag na halimaw nang makita niya si Linfang. Tumingin si Linfang sa kanila, nakita si Baiyu at ang iba pa. Tumanggo siya sa kanila. Dati, nakaranas na rin ng buhay, di ba? Tanong ng matandang makamandag na halimaw kay Linfang. Tumingin si Linfang sa kanya ng mahinahon, at tumanggo. Dahil sa ganoong paraan, ibahagi ang mga alaala sa amin. Mahinahong sabi ng matandang makamandag na halimaw, na para bang may sinabi siyang ordinaryong bagay. Tiningnan siya ni Linfang ng ilang segundo, ngunit pagkatapos ay hindi siya pinansin. Sinulyapan niya ang iba. Nanatili silang tahimik, nakatingin lang sa kanya na para bang sangayon sila sa matandang makamandag na halimaw. Tumiti si Linfang ng manipis at nagpatuloy sa paglalakad. Mukhang nagulat ang matandang makamandag na halimaw. Ang batang iyon ay naglakas loob na huwag pansinin ang mga ito. Sabi ko tumigil ka na. Malamig na sabi ng matandang makamandag na halimaw. Gayunpaman, hindi siya pinansin ni Linfang, at nagpatuloy sa paglalakad. Hinatak ng matandang makamandag na halimaw ang isang mahabang mukha. May mali. Saan siya pupunta? Tanong ni Baiyu. Natigilan siya. Nagpatuloy si Linfang sa paglalakad, patungo sa martial arts stage, siya ay nasa ilalim ng 10,000 Beasts Mirror. Imposible. Gusto niyang mamatay. Isip ni Baiyu, hindi siya makapaniwala. Tiyak na titigil si Linfang. Sa sandaling iyon, napagtanto din ng rock ni Qinghai na may mali. Pumunta si Linfang sa ilalim ng salamin. Nabaliw ba siya? Nakasimangot silang lahat. Huminto si Linfang sa paanan ng martial arts stage, at lahat sila ay huminga ng malalim. Gaya ng inaasahan, hindi siya baliw, paano pa ba nila naiisip na gusto niyang makapasok sa battle stage? At pagkatapos, bumangon si Linfang sa himpapawid at pagkatapos ay lumapag sa entablado ng martial arts. Siya ay. Nagulat si Baiyu, nagulat ang mga tao sa paligid. Ang 10,000 Beasts Mirror ay nagpapaliwanag kay Linfang. Nababaliw ka, sigaw ni Baiyu kay Linfang. Hayaan mo siyang mamatay. Sabi ng Mahoraga ni Hiz, malamig na ngumiti. Si Linfang ay kumikilos ng walang ingat. Gayunpaman, walang pakialam si Linfang sa kanilang sinasabi. Inangat niya ang ulo niya at tumingin sa salamin. Mahinahon niyang sinabi, ibinabalita ko na gusto kong maging isang fighting phantom. Pagkasabi niya nun, pinaliwanagan ng salamin ng buong teritoryo. Kumikislap ang mga nakakasilaw na ilaw sa lahat ng dako. Kahit saan sa mundong iyon, itinaas ng mga tao ang kanilang mga ulo at nakakita ng silweta sa isang martial arts stage. Ipinahayag niya sa publiko, inaanunsyo ko na gusto kong maging isang fighting phantom. Ang Seven Feathers Prince ay nagangat ng ulo, ang babaeng katabi niya ay nagtaas ng ulo, ang kanilang mga mukha ay nanigas. Ang tanga na nakilala nila sa palengke. Kumunat ang noo nila. Nag-public announcement siya. Gusto niyang mamatay. Malamig na sabi ng Seven Feathers Prince. Tumalon si Linfang sa stage. Naiilaw siya ng mga ilaw, sinusundan siya ng mga ito. Hindi na ito sikreto. Alam na ng lahat kung ano ang balak niya ngayon. 7 araw mula ngayon, tatanggapin niya ang sinuman, at lalaban siya. Isa itong patayan. 7 araw mula ngayon, lalaban siya sa mundo. Pagkatapos ay kailangan niyang labanan ang mga ito sa loob ng 3 buwan. Kung magtagumpay siya, magiging fighting phantom siya. Umalis si Linfang sa martial arts stage. Nakabuka ang bibig ni Baiyu habang nakatitig kay Linfang. Hindi na niya ito nakilala. Para bang unang beses niya itong nakilala sa sandaling iyon. Nakikipag-away sa phantom. Malamig na ngumiti si Mahoraga ni Hiz. Dumura siya ng makantab na berdeng lason sa lupa. Binuksan ni Rock ni Qinghai ang kanyang mga pakpak, gumuhit sa kalangitan at lumapag sa harap ni Linfang. Gayunpaman, hindi siya pinansin ni Linfang, at nagpatuloy sa paglalakad ng mahinahon. Ang rock ni Qinghai ay lumilipad sa itaas ni Linfang, para bang maaari siyang umatake anumang oras. Hindi mo ba dapat ipasa sa akin ang iyong mga alaala bago kita patayin? Sabi ng Mahoraga ni Hiz, na sumusunod din. Para sa kanya, patay na si Linfang. Kahit saan pumunta si Linfang, susundan siya ng salamin. Bumalik si Linfang sa kanyang tirahan at ipinikit ang kanyang mga mata, mahinahong naghihintay. Sa loob ng 7 araw na iyon, maraming tao ang dumating upang hanapin siya. Gusto ng lalaking ito na maging isang fighting phantom. Sa wakas, 7 araw ang lumipas, at isang gang ang tumunog ng malakas. Ang palasyo kung saan nakatira si Linfang ay sinira ng maraming hayop. Inip na nilang hinihintay ang araw na ito. Sa wakas, oras na, isang silweta ang dahan-daang umangat sa hangin. Nakasuot siya ng itim na damit. Ang kanyang mga mata ay napakaitim. Mukha siyang malamig at malungkot.
Maraming tao ang namangha. Masyadong pamilyar ang costume ng lalaking iyon. Diyos ng impyerno. Tumingin si Bai Yu kay Lin Feng, ang kanyang mukha ay naninigas, at sinabi. Siya ang Diyos ng impyerno. Nakakatuwa ang mukha ni Mahoroga ni Hiz. Noon, siya ay dinurog ng Diyos ng impyerno. Ang Seven Feathers Prince at ang Banshee ay nagtaas ng kanilang mga ulo at nakita ang isang itim na balabal na lumilipad sa hangin. Siya iyon. Namutla ang mukha ng Banshee. Hinatak ng Seven Feathers Prince ang mahabang mukha. Nakatakas siya noong nakikipaglaban siya kay Lin Feng. Hindi ba siya yung huling nakita mo? Bakit ka nagulat? Tanong ng street vendor sa Seven Feathers Prince, nakilala niya si Lin Feng. Bakit nagulat ang Seven Feathers Prince? Siya ang Diyos ng impyerno. Ang Diyos ng impyerno ng Bestial Memorial Pagoda. Sabi ng katabi nila. Nakakatawa ang mukha ng vendor. Tiningnan niya ang mukha ng Seven Feathers Prince. Kaya, totoo ang chismis. Naalala ng nagtitinda sa kalye ang sinabi niya kay Lin Feng noon, at pinagtawanan ng kanyang sarili ng panunuya. Isang fighting phantom protector, kaya ano? Gusto ni Lin Feng na maging isang fighting phantom. Gumawa siya ng isang pampublikong anunsyo. Isang halimaw ang lumipat patungo kay Lin Feng, napakabilis ng kidlat. Gusto ni Lin Feng na maging isang fighting phantom. Maaari siyang mangarap. Ang hayop na iyon ay mukhang matalas na parang espada. Gayunpaman, itinaas ni Lin Feng ang kanyang kamay at hinawakan ang mga kuko ng hayop. Pagkatapos, itinaas niya ang isa pang kamao. Ito ay mas matalas kaysa sa mga kuko ng hayop na iyon. Isang nakakatakot na matalas na kamao ng demonyo ang bumasag sa halimaw. Ang hayop ay nagbigay ng isang kakilakilabot na tili at sumabog. Tumalsik ang dugo kung saan-saan. Nakatayo doon si Lin Feng. Mukha siyang walang pakialam, parang Diyos ng impyerno. Mula sa sandaling iyon, kahit sino ay maaaring pumatay sa kanya at siya ay maaaring pumatay ng sinuman. Ang unang tao na umatake sa kanya ay namatay ng malupit at mabangis, at isang Great Imperial Beast. Lahat ng tao sa mundong iyon ay malinaw na nakita iyon. Ang Diyos ng impyerno ng Bestial Memorial Pagoda ay napakalakas. Kung may gustong pumatay sa kanya, kailangan muna nilang maghanda para mamatay. Tulad ng inaasahan, pagkatapos mamatay ang una, maraming mga tao na naghanda sa pag-atake ay hindi sumalakay sa huli. Nanginginig sila at natulala. Ang mga taong gustong maging fighting phantoms ay napakalakas. Nadurance niya ang unang Great Imperial Beast sa isang suntok. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2258, Diyos ng Kamatayan. Si Lin Feng ay nakatayo doon at naghintay. Malinaw siyang nakikita ng lahat sa buong mundo ng King of the 10,000 Beasts. Nais niyang maging isang fighting phantom, kaya siya ay nasa larangan ng paningin ng lahat. Ito ay isang malupit na hamon, at kailangan niyang lampasan ito. Maraming tao ang sumubok na maging fighting phantom sa nakaraan, at ang ilan sa kanila ay nadurance ng husto. Gayunpaman, ang binatang iyon na nakaitim na damit ang kauna-unahang nagnanais na subukang maging isang fighting phantom sa lakas ng Huang Chi layer. Nagulat ang lahat. Nagsimulang umungol ang hangin. Maraming mga hayop ang lumipat patungo kay Lin Feng. Lahat sila ay gustong durugan ang kaluluwa ni Lin Feng. Gayunpaman, nanatili roon si Lin Feng na hindi gumagalaw. Panay ang pagkakatayo niya. Isang malakas na hangin ang nagsimulang umihip. Isang napakalaking nilalang ang bumaba mula sa langit at lumipat patungo kay Lin Feng. Gusto nitong suntukin si Lin Feng. Si Lin Feng ay naglabas ng mga death stamp, isang itim na sinag ng liwanag ang lumitaw at bumagsak sa kalangitan. Ang mga mata ni Lin Feng ay nakasisilaw at puno ng lakas ng kamatayan. Galit na galit niyang sigaw. Mamatay. Ang Death Chi ay naging isang sinag ng liwanag at bumaril patungo sa hayop habang pinalilibutan ito ni Death Chi. Kinakaagnasan ang buhay nito, na nagbibigay ng impresyon na maaari itong mamatay anumang oras. Ang cosmic energies ni Lin Feng ay naging mas malakas, at sila ay nagiging mas malakas sa bawat araw. Ang kanyang death cosmic energies ay nakamamatay, at kasama si Dao, nakakatakot. Ang mga sinag ng liwanag ay patuloy na lumilitaw mula sa mga mata ni Lin Feng. Patuloy siyang sumuntok gamit ang Ancient Holy Punches. Gumagundong ang hangin, at sumabog ang dambuhalang halimaw. Nagsimula na namang umulan ng dugo. Tumalsik ang dugo sa mukha ni Lin Feng. Ang kanyang lakas ng kamatayan ay nagkalat habang ang isa pang bangkay ng Great Imperial Beast ay nahulog mula sa langit. Kahit na ang mga hayop na naghanda sa pag-atake kay Lin Feng ay napapaligiran ng lakas ng kamatayan. Malamig silang nakatingin kay Lin Feng. Nakaka-intimidate talaga siya. Hindi sila sigurado na matatalo nila siya. Gaano kalakas? Tumingin si Bai Yu kay Lin Feng, natagpuan ang kanyang sarili na nanginginig. Si Lin Feng ay dumating dito kasama nila. Noon, siya ay kalmado at maingat. Ang kanyang chi ay hindi masyadong malakas. Hindi niya akalain na magiging ganoon kalakas siya. Paano siya magiging Diyos ng impyerno, isang Diyos ng kamatayan? Sa bawat pag-atake niya, pinapatay niya. Nakatitig din kay Lin Feng ang matandang makamandag na halimaw. Bumalik sa Bestial Memorial Pagoda, natalo siya laban sa kanya. Ngayon, nagkaroon siya ng impresyon na si Lin Feng ay naging mas malakas. Sa sandaling iyon, lahat sila ay mukhang nag-iisip. Gumagalaw si Lin Feng, at sa tuwing gumagalaw siya, nagiging isang sinag ng liwanag. Ang kanyang hangin at walang laman na kosmikong enerhiya ay nakakatakot.
Mayroon din siyang mga pakpak. Sa bawat hakbang niya, nakakapaglakbay siya ng hindi kapani-paniwalang mga distansya. Nakakasilaw at kahanga-hanga ang mga pag-atake ni Lin Feng. Ginamit niya ang pinaka-agresibong pag-atake na kaya niya nang sumuntok. Pinagsama-sama niya ang mga ilaw ng demonyong kalpa sa kanyang kamao at sinuntok ang isang Great Imperial Beast. Sa huling pagkakataon nang siya ay nalinas ng lakas ng Deva Mara Kalpa, 3 beses niyang ginamit ang kanyang Deva Mara Body Cleansing Technique. Nakakatakot ang kanyang pisikal na lakas. Sa pisikal na lakas ni Lin Feng, wala nang makakalaban sa kanya. Ang mga hayop ay may mas malaking pisikal na lakas kaysa sa mga tao, at ang kanilang pisikal na pag-atake ay kadalasang nakakatakot. Gayunpaman, nang ihagis ni Lin Feng ang kanyang sarili sa isang Great Imperial Beast, siya ay naging isang sinag ng liwanag at tumagos sa kanyang katawan. Nanginginig ang mga nanonood nang makita ang gayong mga pag-atake. Narinig ng mga tao ang isang himig na nagsimula, at ang lakas ng demonyo ni Lin Feng ay naging mas malakas. Ang pinagmulan ng Nine Netherworlds ay lumitaw sa kanyang paligid, ang Demon Chi ay pumuno sa hangin at kumalat sa malayo. Narinig ng lahat ang himig ng demonyo. Nako, ang Nine Netherworlds Demonic Song ay maaaring maka-impluwensya sa layunin ng mga tao at gawin silang mga demonyong puppet. Tinuro ni Lin Feng ang isang tao. Ang Nine Netherworlds lights ay tumagos sa kanyang katawan, siya ay naging itim, at ang kanyang layunin ay nanginginig ng husto. Ang kanyang mga mata ay naging itim at kumikinang. Galit na galit siyang umungol, bago tumakbo ng galit na galit. Si Lin Feng ay nakatayo sa harap ng Source of the Nine Netherworlds. Walang pakialam na sabi niya. Sino ang gustong pumatay sa akin? Siya ay kalmado at matibay, lubos na tiwala sa sarili. Ang kanyang pisikal na lakas, kaluluwa, at layunin ay hindi kapani-paniwala, at naranasan niya ang buhay ng hari. Siya ay naging mas malakas, at mas determinado. Noong ginamit niya ang kanyang Nine Netherworlds Demonic Song, mas malakas at epektibo ang kanyang mga demonyong pag-atake. Maraming mga hayop ang may impresyon na sila ay natutulog. Ang mga demon energies ay hindi lamang nasira ang kanilang buhay, ito rin ang nagpapagod sa kanila. May nakita ako, isang panaginip, ang buhay ng hari ng 10,000 hayop. Bulong ng isang halimaw. Nagsimula siyang mangarap, nakikita niya ang buhay ng halimaw na hari. Ito ang hari ng 10,000 hayop. Isa ito sa buhay niya. May gusto siyang intindihin ako. Bulong ng isa pang halimaw. Ang ilang mga hayop ay determinado at nakipaglaban. Alam nilang panaginip lang iyon. Lumikha si Lin Feng ng mga pangarap para sa kanila, at inilagay ang enerhiya ng pangarap sa lakas ng demonyo. Ang mga tao ay natutulog ng hindi nagpapansinan. Maraming malalakas na cultivator sa malayo ang nagtaas ng ulo at nagsabi. Kawili-wili, kailangan kong pumunta sa pagkataong ito. Maraming napakalakas na hayop ang hindi dumating, ngunit ngayon ay nakita na nila kung gaano kalakas si Lin Feng, kaya naghahanda na silang lumaban kay Lin Feng. Tiyak na papatayin siya ng mga ito bago pa siya magkaroon ng panahon para maging isang fighting phantom. Gusto nilang ipakita kay Lin Feng na para maging isang fighting phantom, kailangan niyang maging handa na ipagsapalaran ang kanyang buhay, at baka mamatay pa. Ngunit ang pinakamalakas na hayop lamang ang nag-iisip ng ganoon, ang iba ay namanghalang. Masyadong malakas si Lin Feng. Ang pagpatay sa kanya ay magiging napakahirap. Ang mga mahihinang hayop ay nag-iisip na kung si Lin Feng ay nasugatan ng husto, sila ay matatapos sa kanya. Kung hindi, hindi sila magkakaroon ng pagkakataon na patayin siya. Ang Seven Feathers Prince ay nanginginig sa pagtataka. Minsan na siyang natalo laban kay Lin Feng, at hindi rin siya magkakaroon ng pagkakataon sa pagkakataong ito. Narinig ko na natalo ng God of Hell ang Seven Feathers Prince sa Bestial Memorial Pagoda, at gusto ng Seven Feathers Prince na maging fighting phantom protector. Ang Diyos ng Impyerno ay napakalakas na kaya niyang talunin ng isang fighting phantom protector. Kung ang Diyos ng Impyerno ay magiging isang fighting phantom, kung gayon ang Seven Feathers Prince ay magiging kanyang tagapagtanggol sa milyon-milyong taon. Sabi ng ilang taong hindi nakakakilala sa Seven Feathers Prince. Narinig iyon ng Seven Feathers Prince, galit na galit siya dahil katabi niya ang babae niya. Ang kanyang magagandang mata ay kumikinang. Naalala niya ang sinabi niya kay Lin Feng noon. Tingnan mo ang iyong sarili. Nakaramdam siya ng katawa-tawa. Hindi lang siya pinansin ni Lin Feng dahil wala siyang ganang makipag-usap sa mga katulad niya. Sa langit, ipinapakita pa rin ng salamin ang lahat. Palakas ng palakas ang mga Great Imperial Beasts na sumalakay. Gayunpaman, nang umatake sila, ang lakas ng Nine Netherworlds ay patuloy na tumatagos sa kanilang mga katawan, at sinalakay sila ng mga Death Stamp. Sa maikling panahon, may ilang mga bangkay pa ang lumitaw sa lupa. Pinatay ni Lin Feng ang lahat ng kanyang mga kalaban ng walang awa. Wala siyang choice. Lakas lang ang mahalaga dito. Matandang makamandag na halimaw, ayaw mo ba ng mga alaala niya? Pumunta at subukan. Sabi ni Bai Yu sa Mahoraga. Naninigas ang mukha ng matandang makamandag na halimaw. Ang lalaking iyon ay ang Diyos ng Impyerno. Natalo na siya sa laban niya. Gusto niyang lumaban muli, ngunit sa Bestial Memorial Pagoda, hindi sa labas, dahil maaari siyang mamatay ng totoo sa labas. Si Lin Feng ay naging mas malakas. Delikado siya. Ayaw mo bang subukan? Tanong ng matandang makamandag na halimaw kay Bai Yu. Tumiti ng walang pakialam si Bai Yu.
Matandang makamandag na halimaw, kung hindi ka mangangahas na umatake, sa loob ng 3 buwan, kung buhay pa siya, maaari kang maging kanyang fighting phantom protector, kung gusto kanyang i-recruit. Nang marinig iyon ng matandang makamandag na halimaw, nanigas ang kanyang mukha. Nagiging protector ng lalaking iyon. Phew. Huminga siya ng malalim, mukhang desperado. Dahan-dahan siyang bumangon sa hangin. Kumikislap ang magagandang mata ni Bai Yun nang makita niya iyon. Aatake ba siya? Anong masasabi mo sa pinag-usapan natin? Mahinahong sabi ng matandang makamandag na halimaw kay Lin Fang. Ano? Malamig na sagot ni Lin Fang. Mukha siyang death god. Sasalakayin na kita. Kapag natalo ka, hindi kita papatayin, ihatid mo lang sa akin ang mga alaala. Kapag natalo ako, ipapadala ko sa iyo ang mga alaala. Mahinahong sabi ng matandang makamandag na halimaw. Malamig na ngumiti si Lin Fang. Natatakot kang mamatay. Ang mukha ng matandang makamandag na halimaw ay nanigas sa matinding galit. Malapit na akong maging isang TND level beast, paano ako matatakot sa'yo? Kaya, umatake ka na lang. Hiwalay na sagot ni Lin Fang. Ang mukha ng Mahoraga ay nanigas sa isang pagniwi. Siya ay umabot sa puntong hindi na makabalik. Kung matatalo ako, handa akong maging tagapagtanggol mo. Mungkahi ng matandang makamandag na halimaw. Gayunpaman, sa loob-loob niya, iniisip niyang gagawin niya ang lahat para patayin si Lin Fang. Kung nawala siya, gagawa siya ng paraan para makatakas. Si Lin Fang ay lubos na naiintindihan, siya ay malamig na tumango. Sige, i-recruit na kita. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2259, kandidato. Nang marinig iyon ng Mahoraga, siya ay nagalit. Lahat ay natatakot sa kanya sa Great Imperial City. Sinasabi ni Lin Fang na kukunin niya siya. Gaano kabastusan. Napuno ng poison chi ang hangin. Mabilis na umatras ang maraming tao. Napakabilis, pinalibutan ng lason ang magkabilang mandirigma, nagsimulang umugang ng makapalang hangin. Nakita ng karamihan ang isang nakakatakot na dambuhalang Mahoraga na kumukuha ng kanyang tunay na anyo. Inihagis ng dambuhalang Mahoraga ang sarili kay Lin Fang. Ibinuka niya ang kanyang bibig at walang tigil ang paglabas ng lason. Nang lumitaw ang lason sa paligid ni Lin Fang, tumigil siya sa pagbuka ng kanyang bibig. Noong nakaraan, nagawa niya ang pagkakamaling iyon at natalo siya ni Lin Fang sa ganoong paraan. Masyadong mabilis si Lin Fang. Nais niyang gumamit ng pisikal na lakas o spells para labanan siya. Dong. Siyam na salita ang lumitaw sa paligid ni Lin Fang, ang lupa at ang langit ay nanginag. Isang hindi kapani-paniwalang dami ng death chi ang pumalibot sa Mahoraga. Kinain ng lason ang kanyang katawan at ang kanyang death chi ay kinain ang katawan ng Mahoraga. Pagkatapos ay sinisingil ni Lin Fang ang matandang makamandag na halimaw. Siya ay isang maliit na cultivator at ang kanyang kaaway ay isang dambuhalang Mahoraga. Ang lahat ay nagkaroon ng impresyon na ang Mahoraga ay nagkaroon ng kalamangan dahil doon. Ang Mahoraga ay nagluwa ng mas maraming lason kay Lin Fang. Makapalang lason na iyon, at sapat na para malunod si Lin Fang dito. Pinipon ni Lin Fang ang madilim na demonyong kidlat, na gumapang sa kalangitan sa mga kurap ng enerhiya. Ang lason ay agad na nawala, naging pulbos. Inatake ni Lin Fang ang Mahoraga, lumitaw ang milyon-milyong death stamp at umulan. Tumibok ang puso ng Mahoraga. Ngunit ang kanyang layunin sa daw ay kinakain din ang katawan ni Lin Fang. Nakakatakot ang kanyang layunin sa lason. Lumipas ang oras, palapit ng palapit ang dalawang mandirigma, pasabog ang labanan. Mabangis ang mukha ng Mahoraga. Ang kanyang naglalakihang mga mata ay puno ng berdeng ilaw, gusto niyang patayin si Lin Fang. Umuungot. Galit na sigaw ng Mahoraga. Isang nakakatakot na poison pellet ang lumipat patungo kay Lin Fang, ang poison chi ay nakamamatay. Gayunpaman, tinugon ni Lin Fang ang hindi kapani-paniwalang lakas, na naging sword energies at pinutol ang lahat sa paligid niya. Bumaba ang sword energies mula sa langit at pinutol ang poison pellet sa dalawa. Pagkatapos ay itinapon ni Lin Fang ang sarili sa Mahoraga, tinutukan ang kanyang ulo. Inihagis din ng Mahoraga ang sarili kay Lin Fang, sinusubukang higpitin si Lin Fang. Isang sinaunang chi ang pumuno sa hangin. Si Lin Fang ay ganap na naging isang death sword at binaril ang sarili sa Mahoraga. Ibinaba ng Mahoraga ang kanyang ulo, hindi nang ahas na hayaang atakehin siya ni Lin Fang. Gayunpaman, tinutukan pa rin ni Lin Fang ang kanyang ulo. Siyempre, si Lin Fang ay isang dambuhalang death sword lamang sa sandaling iyon. Hinigpitan ng Mahoraga ang espada, naramdaman ng nakakatakot na matalas na chi. Ang lakas ng espada ay unti-unting naputol sa kanyang ulo, at ang lakas ng kamatayan ay tumagos sa kanyang katawan. Nanginginig ang dambuhalang katawan niya. Panay ang sigaw niya. Gusto niyang durugan si Lin Fang, ngunit napakalakas ni Lin Fang. Nagsimulang mag-distort ang mukha niya. Nanginginig ang dambuhalang Mahoraga na nagpang-inag din sa mga tao. Gusto ng matandang makamandag na halimaw na higpitin si Lin Fang, hindi isang espada. Natalo ko, sigaw ng matandang makamandag na halimaw. Binitawan niya si Lin Fang. Nakita ng karamihan ang ikatlong bahagi ng espada na tumagos sa katawan ng matandang makamandag na halimaw. Ito ay kahanga-hanga. Ang Mahoraga ay naging itim. Ang espada ay nagbuga ng mga sipol bago lumabas sa katawan ng Mahoraga. Si Lin Fang ay naging kanyang sarili muli. Nakatitig siya sa Mahoraga na humihinga ng malakas.
Malamig na sinabi ni Lin Fen. I-recruit kita bilang protector. Ang Maharaga ay nanginginig. Itinaas niya ang kanyang ulo at nagtanong. Talaga bang cultivator ka lang ng Huangqi layer? Oo, sa ilang kadahilanan, hindi ako makalusot sa Diqi layer. Mahinahong sabi ni Lin Feng. Siyempre, temporary lang naman siguro yun. Kung nakalusot ako sa layer ng Diqi, nagawa na kitang patayin sa isang kisap mata. Nang marinig ng karamihan si Lin Feng, nanginginig sila sa takot. Napakayabang. Gayunpaman, kailangan nilang aminin na sa lakas ng Huangqi layer, si Lin Feng ay nakakatakot na. Kung siya ay naging isang Great Emperor, hindi siya magiging malakas. Iniluwa ng Maharaga ang Qi, tinitigan si Lin Feng at sinabing, sige, kung magiging fighting phantom ka, ako ang magiging protector mo. Siyempre, pag namatay ka, hindi ko nagagawin. Huwag kang mag-alala. Walang pakialam na sagot ni Lin Feng, na sumulyap sa karamihan. Kung walang umatake sa akin, pupunta ako. Nagsimulang maglakad si Lin Feng. Ang lahat ng mga hayop ay natigilan, at nag-aalinlangan habang pinapanood siyang umalis. Pagkaraan ng maikling panahon, dumating si Lin Feng sa isang bulubundukin. Ang mga ilaw ng buhay at kamatayan ay kumikinang sa paligid niya. Napuno ng lakas ng langit ang buhay at kamatayan. Ipinatawag niya ang lakas ng 10,000 bagay ng paglikha, pinalapot ang mga ito, at nagsagawa ng deployment spell. Naglalaman ito ng nakakatakot na dami ng lakas ng kamatayan. Natakot ang lahat ng mga hayop. Wala nang ahas na i-provoke siya. Kahit na hindi gusto ng mga hayop ang mga tao, kailangan nilang aminin na ang taong ito ay nakakatakot. Ang kanyang pag-unawa sa paglilinang ay hindi kapani-paniwala. Siya ay hindi lamang magkaroon ng hindi kapani-paniwalang mga kakayahan sa pakikipaglaban, siya ay isang henyo. Ngayong nakapagbigay na siya ng deployment spell, halos imposible na siyang patayin. Gayunpaman, ang ilang mga hayop ay hindi natatakot sa kanya. Isang nakakatakot na rhinocero na nakasuot ng armor ang sumugod kay Lin Feng. Ang hangin ay patuloy na nanginginig. Ang deployment spell ay nanginginig ng husto at tila nasa bingit na ng pagbagsak. Ang mga naglalakihang piraso ng mga bato ay sumabog, bumangon sa hangin at pagkatapos ay nahulog mula sa langit patungo sa deployment spell. Sinisira ng rhinoceros ang bulubundukin. Ang mga dambuhalang rhinocero ay tumakbo, ang mga bunganga ay lumilitaw sa ilalim niya. Ang mga piraso ng bundok ay patuloy na lumilipad patungo kay Lin Feng. Ipinikit ni Lin Feng ang kanyang mga mata at itinaas ang kanyang mga kamao. Ginamit niya ang kanyang ancient holy fists, at hindi man lang binuksan ang kanyang mga mata. Nang dumating ang mga rhinocero malapit sa Lin Feng, umungal siya. Ang deployment spell ay naging nakasisilaw at ang deployment spell na enerhiya ay napuno ng hangin. Kasabay nito, inilabas ni Lin Feng ang Death Daw at mga Death Stamp na dumurog sa mga rhinocero. Ang Great Imperial Rhinoceros ay gumuho at nahulog mula sa langit. Ang kanyang Death Daw ay umabot na sa pinakamataas na antas. Napakasabog. Bulungan ng lahat ng mga hayop. Kahit na ang mga Celestial Emperors ay hindi gaanong naiintindihan ang lakas ng Daw. Maraming tao ang umabot lamang sa huling antas noong sila ay naging mga Saint Emperors, ngunit kahit noon pa man, hindi nila naabot ang pinakamataas na antas. Ngunit ang Death Daw ni Lin Feng ay umabot na sa tuktok. Madudurog niya ang Great Imperial Beast sa isang kisap mata. Kung magpapatuloy tayo sa one-on-ones, walang sinuman sa hari ng 10,000 Beasts territory ang makakalaban sa kanya. Isang grupo lang ang makakatalo sa kanya. Ang hari ng 10,000 Beasts territory ay hindi nakakita ng ganoong katalinuhan sa napakatagal na panahon. Komento ng maraming tao na nakatingin sa salamin. Tiningnan nila si Lin Feng nang may malaking paggalang. Hinangaan ng mga tao ang malalakas na cultivator. Gustong ipakita ng King of the 10,000 Beasts sa lahat ng tao sa kanyang mundo kung ano ang pagkakatulad ng Fighting Phantoms, kaya gusto niyang lahat ay matingnan sila. Dumating ang malalakas na cultivator mula sa lahat ng teritoryo. Parami ng parami ang mga bangkay na lumitaw sa paanan ng deployment spell. Lahat sila ay hindi kapani-paniwalang Great Imperial Beasts. Ngunit hindi ito mahalaga, dahil isang Fighting Phantom ang umuusbong. Kung gusto ni Lin Feng na maging isang Fighting Phantom, kailangan niyang pumatay ng hindi mabilang na bilang ng Great Imperial Beasts. Ito ay hindi maiiwasan. Unti-unti, lumipas ang oras. Parami ng parami ang mga bangkay. Ang malalakas na cultivator ng mundo ng King of the 10,000 Beasts ay wala nang ganang makipaglaban, dahan-dahan silang tumingin kay Lin Feng nang may paggalang. Nanunood pa rin si Bai Yu at ang iba pa. Mahinahong sabi ni Bai Yu. Isang linggo pa at magiging Fighting Phantom na siya. Hindi ko akalain na magiging Fighting Phantom ang lalaking ito na pumasok dito kasama natin. Kung hindi siya gumamit ng deployment spell, matatalo ko sana siya, ngunit ang kanyang deployment spell ay naglalaman ng nakakatakot na lakas ng kamatayan, wala akong magagawa laban sa kanya. Bulong ng Dark Golden Pupiled King. Kung magiging Fighting Phantom siya, lahat ng ministro ay pipili ng mga protector para sa kanya. Magiging tagapagtanggol ka ba para sa kanya? Mahinahong tanong ni Bai Yu sa iba. Pakikipaglaban sa Phantom Protector. Iyon ay isang hindi kapani-paniwalang titulo at katayuan sa lipunan sa mundo ng King of the 10,000 Beasts, dahil ang Fighting Phantoms ay napakabihirang. Ang isa ay lumitaw marahil bawat 1,000 taon. Nangangahulugan ang pagiging isang Fighting Phantom na ang lahat ay masyadong mababa para ikumpara.
Ang pagiging isang tagapagtanggol ay isang paraan upang mapabuti sa hinaharap. Gayunpaman, si Lin Fang ay isa lamang emperor. Ngunit gayunpaman, hindi nila maiwasang humanga at igalang siya. Wala akong balak na maging tagapagtanggol niya. Sabi ng Flood Dragon ni Zishu, na nakatitig kay Lin Fang. Hindi niya akalain na ito ay isang bagay na dapat ikahiya. Ang pagiging isang tagapagtanggol ay hindi tulad ng pagiging isang alipin. Sa loob ng ilang daang taon, ang mga protector ay nagtamasa ng isang espesyal na katayuan. Kung hindi nila nagustuhan ang kanilang fighting phantom, maaari rin silang sumuko. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2260, Guro. Malapit na ang huling deadline. Lahat ay nasa sabik at masigasig na nanonood kay Lin Fang. Ang isang fighting phantom ay lilito. May mga bundok ng mga bangkay sa paanan ng deployment spell ni Lin Fang. Napakaraming tao ang napatay niya. Pagkatapos mag-public announcement, 2 lugar pa lang ang napuntahan niya. Hindi siya naglalakbay palagi. Ang kanyang layunin sa kamatayan ay nakakatakot. Sa loob ng 3 buwang ito, hindi lamang siya nasugatan, ngunit siya rin ay naging mas malakas, sa isip ni Bai Yu, na nakatitig sa mga mata ni Lin Fang. Sa loob ng 3 buwang iyon, nakita niyang nagbago si Lin Fang. Siya ay naging mas nakakatakot. Sa mga araw na ito, kailangan lang ng Great Imperial Beasts na sumulyap sa mga mata ni Lin Fang, at sila ay namatay. Isang segundo, at maaari niyang patayin ang mga ito. Nakakatakot ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban. Hindi pa siya nakakita ng ganoon sa buhay niya. Mas maraming hayop ang tumalon sa kanyang mga deployment spells. Nagbuntong hininga ang mga tao. Gaano katapang. Ang ilang nakakatakot na mga hayop ay nagmula rin sa ibang mga lugar, ngunit sa lahat, paunti-unti ang mga tao na nangahas pumunta at salakayin si Lin Fang. Itinuring na siya ng maraming mga hayop na isang hinaharap na fighting phantom. Ngunit ang mga hayop na sapat na matapang na pumunta at subukan ang lahat ay namatay. Makalipas ang maikling panahon, naging bangkay na lang sila kasama ng iba. Maraming mga hayop ang nag-iisip na ang mga bangkay sa lupa ay kumakatawan din sa halos walang katapusang pinagmumulan ng kayamanan. Sa huling 2 araw, walang umatake, at dumating ang 3 buwang deadline. Lumitaw ang ilang naglalakihang silweta sa kalangitan. Para silang mga Diyos. Ministro Rock. Maraming mga hayop ang natulala nang makita nila si Ministro Rock. Ministro Zhao. Tiningnan ng mga tao ang mga ministro ng may paggalang at paghanga. Si Ministro Zhao ay mula sa ibang teritoryo. Ang lahat ng mga ministro mula sa lahat ng mga teritoryo ay dumating sa sandaling iyon. Napatingin silang lahat kay Lin Fang. Napanood nila ang kanyang mga laban. Ito ang unang pagkakataon na may nagtagumpay na maging isang fighting phantom na may lakas lamang ng Wang Chi layer. Napakagaling. Lagi nilang tatandaan ang gayong tagumpay. Gotcha. Nabasag ang salamin na ipinakita kay Lin Fang, na ikinagulat ng lahat. Ibig sabihin tapos na ang 3 buwang panahon. Si Lin Fang ay opisyal na ngayong isang fighting phantom. Isang bagong fighting phantom. Nanginginig ang lahat. Sa kalangitan, isa pang silweta ang lumitaw. Ang taong iyon ay bumaba mula sa langit. Wala siyang chi, at mukhang ordinaryo. Sa lupa, walang makakapansin sa kanya. Gayunpaman, naunawaan ng lahat na ang taong ito ay nakabawi sa natural na kalagayan. Leader, lahat ng mga ministro ay yumuko. Nanginag ang mga tao sa takot. Naroon ang guro. Haha, binabati kita. Sa wakas, isa na namang fighting phantom ang sumunod sa akin. Sabi ng taong iyon na tumawa ng malakas. Oh, kaya ang guro ang huling naging fighting phantom. Ngayon siya ay isang walang katulad na cultivator. Hindi ko alam kung ano ang kanyang cultivation level, pero nakakatakot pa rin siya. Tumingin sila kay Lin Fang. Si Lin Fang ba ay magiging isang walang katulad na cultivator? Sumunod ka sa akin. Sabi ng pinuno, na nakangiti kay Lin Fang. Pagkatapos, tumingin siya sa lahat ng mga hayop at sinabi. Dahil lumitaw na ang fighting phantom, malamang napipiliin niya ang mga protector sa susunod na buwan. Ang mga ministro ang namamahala niyan. Oo, guro. Sabay-sabay na sabi ng mga ministro, nakatingin sa pinuno at kay Lin Fang. Tara na, pagkatapos noon, pinalibutan ng kaunting lakas si Lin Fang at nawala sila. Si Bai Yu at ang iba ay mukhang natigilan at walang pag-asa. Wala na siya. Siya ay naging isang fighting phantom. Siya ay magiging isang nakakatakot na cultivator balang araw. Sinundan ni Lin Fang pinuno. Mukha siyang 40 taong gulang na lalaki, ngunit malamang na siya ay napakatanda na. Siya ay tumingin ganap na ordinaryo rin. Guro, saan tayo pupunta? Tanong ni Lin Fang. Ang iyong pansamantalang tirahan. Nakangiting sabi ng pinuno. Malayo-layo ang kanilang nilakbay. Tinawid pa nila ang ilang pinto. Sa wakas, nakarating sila sa isang ordinaryong lungsod. May mga hayop at tao na magkakasamang nabubuhay ng mapayapa. Ang kanilang mga antas ng paglilinang ay napakababa. Hindi maintindihan ni Lin Fang. Nang makita ng pinuno ang mukha ni Lin Fang, sinabi niya. Huwag mo akong tawaging guro. Tawagin mo akong Uncle Wang. Sige, Uncle Wang. Pero nasaan na tayo? Isang maliit na lungsod sa King of the 10,000 Beasts World. Dito na ako nakatira kamakailan. Mapayapa. Ang pinuno at si Lin Fang ay naglakad-lakad sa pangunahing kalye, may ngumiti at nagtanong. Master Wang, sino ang batang iyon?
Sinusubukan mo bang tulungan siyang maghanap ng babae? Babae. Nanigas ang mukha ni Linfang. Hihihi. Tumiti ng nakakaloko ang pinuno. Sa daan, maraming tao ang tumawag sa kanya. Sa harapan nila, isang magandang babae ang lumitaw at tumingin sa pinuno. Tumiti siya at sinabing, Tatay, bumalik ka na. Oo, bumalik ako. Tumisi ang pinuno. Tumingin ang babae kay Linfang at sinundan sila habang papasok sila sa isang forge. Tatay, marami na po kaming nabili, hinihintay ko po kayong gumawa ng mga armas. Masayang sabi ng dalaga. Tumiti ang pinuno at sumagot. Gawin natin. Tiningnan sila ni Linfang ng kakaiba. Kumuha sila ng mga martilyo at nagsimulang magpanday ng mga armas. Tumingin ang dalaga kay Linfang, ngumiti at nagtanong. Sino ka? Nagulat si Linfang. Tumiti lang ang pinuno, kaya sumagot si Linfang. Kaibigan ako ni Uncle Wang, galing ako sa ibang bansa. Nandito ako bilang turista. Anak ka ni Uncle Wang. Tinanong siya ni Linfang. Hindi ba tayo magkamukha? Natatawang sabi ng babae. Ilang taon ka na? Tanong ni Linfang. 19. Sagot ng dalaga. Nanatiling tahimik si Linfang. Napatingin siya sa asawa ng pinuno, maganda rin itong babae. Nagkaroon siya ng magandang asawa at matalinong anak na babae. Ilang araw doon si Linfang. Ang pinuno ay may isang ordinaryong buhay doon. Walang nakakaalam na siya ay isang pinuno, walang nakakaalam na siya ay isang nakakatakot na cultivator. Isa lang siyang ordinaryong paray doon. Ngunit si Linfang ay namangha at hindi makapagsalita. Ang taong ito ay dumaan sa kahirapan sa buhay. Walang alinlangan si Linfang tungkol doon. Siguro ang pinuno ay nanirahan doon sa loob ng 12-dosenang taon. Well, kahit 19 na taon, dahil ang kanyang anak na babae ay 19 na taong gulang. Hindi maiwasan ni Linfang na magtaka kung ang ibang malalakas na cultivator ay may ganoong buhay sa isang punto. Pagkatapos ng maraming buhay at muling pagkakatawang tao, nauwi sila sa maraming pamilya, maraming inapo. Si Linfang at ang pinuno ay nasa likod bahay na nakaupo sa mga upuan. Nakangiting tanong ng pinuno. Anong pakiramdam mo? Nagulat. Sagot ni Linfang. Normal. Bata ka pa, hindi mo maisip kung ano ang pakiramdam na magkaroon ng lahat ng uri ng buhay. Pagkatapos lamang magkaroon ng maraming buhay, parang nabuhay ka ng isang beses. Buti na lang nandito ka. Maraming tulad ko ang may ordinaryong buhay. Kahit dumaan ka sa tabi nila, hindi mo malalaman kung sino talaga sila. Tumanggo si Linfang. Sa katunayan, sa tabi ng mga taong tulad ng pinuno, imposibleng malaman na sila ay napakalakas. Sa kontinente ng Siyam na Ulap, nagkaroon ng maraming walang katulad na cultivator. Namatay ba sila? Siyempre wala sila, pero nasaan sila? Mayroon ba silang napaka-ordinaryong buhay sa mga nayon at maliliit na lungsod? Naging fighting phantom ka pa lang, maraming tao ang manunood sa iyo. Masasanay ka na ba? Tanong ng pinuno. Umiling si Linfang. Hindi siya interesado sa pagiging isang fighting phantom, ngunit ang pagbabago ay palaging isang espesyal na bagay. Pagpapakintab, paglilinis, iyon ang nagpapabago sa iyo, iyon ang nagpapalaki sa iyo. Natatawang sabi ng pinuno. Naunawaan ni Linfang ang ibig niyang sabihin. Hindi niya sinusubukang turuan siya kung paano maging mas malakas. Nagdesisyon akong maging fighting phantom para lang makaalis ako sa King of the 10,000 Beasts territory. Ngayon, iniisip ko, pagkatapos umalis, hindi ba dapat magkaroon din ako ng normal na buhay ng ilang panahon? Tumiti si Linfang. Tumanggo ang pinuno. Huwag magmadali. Huwag maiinip. Una, pipiliin ang iyong mga tagapagtanggol. Pagkatapos nito, maaari kang umalis. Maaari mo ring dalhin ang mga ito sa iyo. Maraming salamat, Tio Wang. Magalang na sabi ni Linfang. Hindi na kailangan. Hiniling sa akin ng hari ng 10,000 hayop na alagaan ka. He attached great importance to you. Madaling sagot ng pinuno. Kung balang araw magiging malakas kami, tiyak na makakasama ka namin.